Sa masikip at mataong arena ng Second Academy sa Linzang City, isang mahalagang kaganapan ang naganap sa taong 2624, ang seremonya ng awakening ng class. Ng Pag-asa at Pananabik, nagtipon ang mga estudyante upang saksihan ang simula ng kanilang bagong yugto sa buhay. Mula sa entablado, umakyat ang iginagalang na pinuno ng akademya, si Headmaster Luohang, upang magbigay ng tagubilin. Sa kanyang seryosong tinig, sinabi niya, "Ang unang awakening ay isang desisyong maghuhubog sa inyong kinabukasan. Kaya't mag-isip kayong mabuti bago kayo agad na magpalit ng class. Ang mga combat class tulad ng Summoner at Engineer ay nangangailangan ng malaking resources, hindi ito basta-basta kayang panindigan ng lahat." Sa paligid, naririnig ang mga usapan, sigawan, at bulungan ng mga estudyanteng sabik at puno ng pangarap. May isang estudyanteng sumigaw ng buong tapang, gusto raw niyang maging isang berserker, isang makinaryang tagapatay ng mga halimaw. Samantala, isang batang babae naman ang may ibang pangarap, nais niyang maging isang pharmacist, tagapaglikha ng gamot at suporta. Bawat isa ay may kanya-kanyang mithiin, kanya-kanyang klaseng nais makamit sa kanilang awakening. Mayroon ding ilan na tahimik lang, ang pinili ay mga klaseng hindi nangangailangan ng labanan. Sila ang mga takot sa panganib, ngunit gusto pa ring magkaroon ng bahagi sa bagong mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi mawawala ang mas malaking kwento sa likod ng lahat. Ilang taon na ang nakaraan, lumitaw ang isang virtual reality game na tinawag na Eternal. Dahil sa kakaibang karanasan at matinding euphoria na dulot ng pakikipagsapalaran, marami ang nahumaling sa larong ito. Mabilis itong lumaganap, mas marami ang nahikayat, mas malalim ang pagkakalubog ng tao sa loob ng digital na mundo. At isang araw, nagbago ang lahat. Ang mundo sa loob ng Eternal ay lumawak ng libu-libong beses, at mga secret realm maps ng kaharian ang nagsimulang lumitaw. Kasabay nito, sumulpot ang mga halimaw at iba't ibang lahi na dati hindi umiiral. Isang bagong mundo ang isinilang, at dito magsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran ng bawat nagising na kaluluwa. Kung saan, ang larong Eternal ay tuluyang sumanib sa tunay na mundo. Ngayon, lahat ay may kakayahang mag-level up at magpalit ng kanilang mga klase upang mapataas ang kanilang kapangyarihan at lumaban sa mga halimaw. At sa mundong ito, isang taon matapos siyang mailipat sa bagong realidad, nagsisimula ang kwento ng ating bida, si Zoe. Kabilang si Zoe sa hanay ng mga estudyanteng nakapila ngayon, sabik na naghihintay sa pagkakataong makuha ang kanilang awakening. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pagtayo, baon niya ang bigat ng isang malupit na katotohanan. Pagdating pa lamang niya sa mundong ito, bago pa man niya maunawaan kung anong mundo ang kanyang kinapuntahan, pumanaw ang kanyang ina, at ang kanyang kapatid na si Zulayon ay bigla na lamang tinamaan ng isang misteryosong karamdaman. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng karaniwang doktor. Halos araw-araw ay nilalabanan ni Zoe ang sakit ng kanyang kapatid gamit lamang ang tulong ng low-level na healer. Ngunit batid niyang hindi ito sapat. Upang patuloy na mapanatili ang buhay ng kapatid, ibinente niya ang tanging bahay na naiwan sa kanila, at humingi ng tulong mula sa mga kamag-anak. Nagawa niyang mapahaba ang buhay ni Zulayon, ngunit ito'y pansamantala lamang. Kung hindi matutuklasan ang pinagmulan ng sakit, mananatili si Zulayon sa bingit ng kamatayan. Ang lahat ng ito ay tumatakbo sa isip ni Zoe habang nakapila siya sa seremonya. Alam niyang tumataas ang bayarin sa pagpapagamot araw-araw, at ang maliit niyang kita mula sa part-time jobs ay hindi sapat upang punan ang lahat ng ito. Kaya't may isang bagay lamang siyang pinanghahawakan, makakuha ng isang combat class. Dahil kung siya'y magiging isang mandirigma, magkakaroon siya ng kakayahang makipaglaban, tumanggap ng mga mapanganib ngunit mataas ang bayad na misyon, at makapag-ipon ng salapi upang maipagamot si Zulayon sa mas mataas na antas na healer. Ito ang kanyang layunin. Hindi para sa sarili, kundi para sa nag-iisa niyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang level 24 mage upang pangunahan ang seremonya. Bago ito opisyal na magsimula, lumapit siya sa harapan at nagsalita sa lahat. Magsisimula na ang seremonya ng Awaken Ant. Ang mga estudyanteng tatawagan ayon sa kanilang numero ay isa-isang lalapit at tatayo sa magic formation. Walang sinayang na oras ang mage. Sa kanyang kamay ay kumislap ang wand, at sa isang iglap, inumpisahan niya ang pagbuhay ng magic formation. Sa sandaling humandar ito, isang napakalaking purple-colored magic circle ang lumitaw mula sa lupa, umiikot, kumikislap, at unti-unting sinakop ang buong arena. Mula roon, isang matinding presyon ang bumalot sa paligid, kasabay ng malakas na ihip ng hangin na halos nagpahina sa mga tuhod ng mga estudyante. Nahihirapan silang manatiling nakatayo. Ang lahat ay nabighani sa kapangyarihang ipinamalas ng level 24 mage, tahimik na humanga sa kanyang kakayahan at awtoridad. Pati si Zoe, tahimik na tumango sa paghanga.
Kung pagbabasehan ang kanyang kakayahan at ang kita mula sa pag-host ng ganitong mga seremonya, naisip niya, tiyak na 6 na numero na ang kinikita nito. Habang patuloy ang preparasyon, lumapit ang homeroom teacher ng ika-5 klase, si Lee Siang-yam, upang tawagin ang unang estudyante. Xingcheng, pumasok ka na sa Magic Circle. Sa paglapit ni Xingcheng sa gitna ng formation, lahat ng mata ay sabay-sabay na tumuon sa kanya. Alam ng bawat isa kung gaano kahalaga ang sandaling ito, ang awaken at ang huhubog sa kanilang magiging landas. Tahimik na pinagmamasdan ni Zoe ang buong proseso, ang kanyang isipan ay puno ng pag-asa, tensyon, at pangarap. Alam niyang ang sarili niyang awakenant ay hindi lang basta ritual, ito ang pintuan tungo sa kaligtasan ng kanyang kapatid, at ang tanging paraan upang makaligtas sa mapanganib na mundong ito. Sa mundong pinamumugaran ng mga halimaw, ang mga may combat class ang may pinakamataas na paggalang, samantalang ang mga may life class, o mga uri ng klaseng pangkabuhayan, ay nasa pinakamababang antas. Para kay Zoe, hindi siya pwedeng mabaigo. Ayon sa mga makasaysayang tala, humigit kumulang kalahati ng mga estudyante lamang ang matagumpay na nakaka-awaken ng combat class. Isa-isa, pumasok ang mga estudyante sa loob ng Magic Formation. May ilan na matagumpay, nagsaya sa kanilang bagong kapangyarihan. Ngunit marami rin ang nabigo, umalis na may lungkot sa mga mata, dala ang klaseng hindi nila inaasahan. Sa gitna ng Magic Formation, 3 uri ng mahiwagang awaken ng cards ang lumilitaw. Pharmacist, Enchanter, at Decomposer. Ang klaseng lalabas ay batay sa katangian at likas na galing ng bawat individual. Hindi ito maaaring piliin, at hindi rin ito kontrolado ng galing sa akademiko, ito ay bunga ng kung sino ka talaga sa loob. Habang nagpapatuloy ang seremonya, isa-isang tinatawag ang mga estudyante ayon sa kanilang numero. Hanggang sa dumating na ang sandali. Number 31, Zoe. Sigaw ng homeroom teacher. Biglang nagsigawan at nag-cheer ang mga kaklase ni Zoe. Alam ng marami na maganda ang stats ni Zoe, mahusay siya sa praktikal at akademikong bahagi. Umaasa ang lahat na makakamit niya ang isang magandang combat class. Ngunit si Zoe, tahimik lamang. Sa kanyang isipan, alam niya ang katotohanan. Ang galing sa klase at taas ng stats, hindi iyon ang tunay na pamantayan para sa class awakening. Dala ang matatag na determinasyon, tahimik siyang lumakad papunta sa Magic Formation Circle. Tuwid ang tingin, walang bakas ng takot. Samantala, sa gilid ng arena, nag-uusap ang mga guro. Ang homeroom teacher ng ika-6 na klase, si Tang John, ay lumapit kay Liang, homeroom teacher ng ika-5 klase, at nagtanong. Ilan na sa mga estudyante mo ang nakapag-awaken ng combat class? Mabilis na tumugon si Liang. 16 na individual. Bahagyang napangiti si Tang John, sabay sabing may halong pagmamayabang. Sa klase ko, 21 na ang may combat class. At isa pa roon ay may rare class na agad tinanggap sa kota ng top university para sa taonang pagsusulit. Habang patuloy ang pagmamayabang ng mga guro, hindi maitago ni Liang ang pagkadismaya. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagmalaki ang kanyang mga estudyante, pero wala siyang magawa. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan, at manahimik. Biglang napako ang mga mata ng lahat, mga estudyante at guro, kay Zoe. Hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Tahimik, parang natigilan sa oras. Habang nagbabago ang eksena, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang bagay. Ang kwintas ni Zoe, na matagal nang suot-suot niya, ay lumilipad sa ere, tila may hinahanap, may nararamdamang kakaiba. Nagsimula itong maglabas ng banayad na aura, kumikislap sa gitna ng liwanag ng Magic Formation. Pati si Zoe ay nabigla sa nangyayari. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng kwintas, bagay na matagal na niyang isinantabi at inakalang walang halaga. Biglang tumalsik ang gininto ang enerhiya mula sa kwintas, at isang malakas na bugzo ng hangin ang bumalot sa kanyang paligid. Naalarma ang mga guro. Nagulat ang mga estudyante. Habang pinipilit ni Zoe na maunawaan ang nangyayari, sunod-sunod na notification ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. System energy detected. System activation successful. Support class system initialized. Nagulat si Zoe. Hindi ito bahagi ng normal na awaken ant. Hindi lang basta class awakening ito, kundi isang bagay na mas malalim. Congratulations! You've received the S-Dagdag Grade Talent of Protection Sacred Angel. Rookie Starter Gift Delivered. Hindi makapaniwala si Zoe sa kanyang nakikita. Panaginip ba ito? Bulong niya sa sarili. Kinusat niya ang kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang mga notification. Totoo ito. Sinuri niya ang system interface, at doon niya biglang naalala. Ang kwintas na ito, ay binili lamang niya mula sa isang street stall sa kanyang nakaraang buhay, bago pa siya dalhin sa mundong ito. Kasama niya ito sa kanyang transmigration.
Inakala niyang ito'y isang swerte o simpleng alaala. Sinubukan na niya itong i-activate noon, ngunit walang nangyari. Kaya napilitan siyang isuko ang pag-asa. Ngunit ngayon, sa di inaasahang pagkakataon, na-activate ito sa gitna ng kanyang awakening. At higit pa sa inaasahan. Isang S+ grade support system, ang talent ng isang sagradong anghel, ay iginawad sa kanya. Isang biyayang dumating sa perpektong oras. Isang bagong simula. Tahimik na nakatitig si Zoe, habang binabasa ang notification. Sacred Angel Protection, dagdag support talent acquired. Mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante na may mabigat na pasanin, si Zuhi ay biglang naging sentro ng lahat. At ito, ang simula ng kanyang hindi pangkaraniwang tadhana. Ang kaugnayan ni Zoe sa mga elemento ng liwanag ay biglang lumalim, lumakas ng husto. Lahat ng light type at divine type na kasanayan ay magkakaroon ngayon ng pinalakas na epekto sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-react sa enerhiya ng langit. Sa mundong ito, ang mga talento ay inuuri mula F hanggang S grade. At kung mas mataas ang grado, mas makapangyarihan ang nagiging epekto nito sa kanilang kakayahan. Ngunit higit pa riyan, may isa pang mahalagang katotohanan. Ang tatlong klaseng maaaring lumabas sa bawat class awakening ay may malalim na kaugnayan sa uri ng talento na taglay ng individual. Samantala, sa labas ng Magic Circle, tahimik ngunit bakas ang pag-aalala sa mukha ng class teacher ni Zoe habang matamang pinagmamasdan ang kanyang estudyante. Matagal nang hindi kumikibo si Zoe. Hindi siya kumikilos. Hindi siya nagsasalita. Nagsimula nang magbulungan ang mga estudyanteng nakatayo sa gilid. Anong ginagawa ni Zoe? Bakit nakatitig lang siya sa hangin? Hindi kaya, hindi siya nakapag-awaken ng kahit anong class. Ang ideya ay tila imposible, sapagkat ayon sa kasaysayan, ilang siglo na ang lumipas mula nang huling may nabigong mag-awaken. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagdududa, biglang pumutok ang langit. Boom! Mula sa madilim na ulap, isang gintong liwanag ang bumagsak, matalim, purong liwanag, direktang bumalot kay Zoe na nananatiling nakatayo sa gitna ng Magic Circle. Nagbago ang kapaligiran sa isang iglap. Ang hangin ay naging mabigat. Ang lupa ay tila nang inag sa bigat ng banal na presensya. Napaatras ang ilan sa mga estudyante sa takot. Nang makita ng mga guro ang kakaibang pangyayaring ito, nag-react agad ang punong guro. Isang kababalaghan, sa class awakening. Kasunod niya, ang mage na nasa tabi ay nagbigay ng sarili niyang obserbasyon. Hindi ito normal. Isa itong talent awakening phenomenon, isang napakabihirang pangyayari. At bago pa man sila makabawi, isang figure ang unti-unting lumitaw mula sa gintong liwanag. Isang anghel. Nakasuot ng kumikislap na baluti ng liwanag, may dalang pakpak na parang yari sa purong araw. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa ere, huminto mismo sa harap ni Zoe, na nakatitig sa kanya nang hindi makapagsalita. Tahimik ang buong arena. Walang naglalakas loob na magsalita. Maging si Zoe, parang nawala ang kanyang boses. Mula sa katawan ng anghel ay naglalabas ng gintong liwanag, kumikislap, malambot ngunit makapangyarihan. Nakapikit ang kanyang mga mata, tila ba buong banal na enerhiya ng langit ay nagmumula sa kanya. Tahimik siyang nakatitig kay Zoe. Ilang sandali ng katahimikan, ilang saglit na parang isang buong eternidad. Hanggang sa unti-unti siyang lumapit. Habang lumalapit, nagbukas ang kanyang mga mata, at sa gitna ng kanyang mapayapang ngiti, marahan siyang nagsalita. Mas mahigit, ang liwanag ay ang iyong paniniwala. At ito rin ang pinagmumula ng iyong kapangyarihan. Sa ilalim ng gabay ng pananampalataya. Palaging paprotektahan ka ng sagradong liwanag. At susunugin ang lahat ng kasamaan sa iyong daraanan. Ako ay laging nasa iyong tabi, Zoe. Pagkarinig nito, bigla siyang pumasok sa katawan ni Zoe, parang liwanag na sumanib sa kaluluwa. At sa sandaling iyon, isang gintong simbolo ng pagka-Diyos ang biglang lumitaw sa gitna ng kanyang noo. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay kumislap, at sa mga mata rin niya ay lumitaw ang parehong banal na marka. Mula sa kanyang katawan, isang napakatingkad na gintong liwanag ang lumaganap, paikot, tumataas, at bumabalot sa buong arena. Parang nasusunog siya sa sobrang lakas ng enerhiya. Isang sigaw ang muntik na makawala sa kanyang bibig, ngunit hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang pagsilang. Bagamat masakit at mabigat, ang liwanag ay hindi nagtagal. At mula rito, tatlong espiritual na anyo ang lumitaw sa harapan niya, nagliliwanag, matatag, at puno ng presensya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ito ng mga estudyante. Halos lahat ay nabigla. May ilan na napaupo. May isang nahawak sa kanyang ulo, tila hindi makapaniwala sa nakita. Mas mahigit, napakalaking swerte ang makakuha ng bagong talento sa mismong araw ng class awakening. Maya-maya, may nagtanong sa harapan.
Mas mahigit, iyon bang proteksyon ng sagradong anghel, iyon na ba ang bagong talento ni Zoe? Iba-iba ang naging reaksyon ng mga estudyante. Mas mahigit, anong klaseng class iyon? Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Parang hindi lang support class yun. Sa gitna ng pagkalito, lumapit ang isa sa mga estudyante sa isang guro, si Liam, kilala bilang Master Lay. Master Lay, ano ang ibig sabihin ng tatlong logo na lumitaw sa harapan ni Zoe? Tinanong nila ito ng ilang ulit. Tahimik si Master Lay sa simula, ngunit kalaunan ay naging seryoso ang kanyang mukha. Saka siya tumugon. Ng mga iyon, ay hindi ordinaryong klase. Ng tatlong klaseng iyon, ay mga hidden class. Sa gitna ng Magic Circle, nakatitig si Zoe sa tatlong nagliliwanag na logo sa kanyang harapan. Isa lang ang maaari niyang piliin. Una, ang Mage of Light, isang DPS tier class na kayang magpalabas ng sunod-sunod na atake gamit ang purong enerhiya ng liwanag. Malakas sa pakikipaglaban, ngunit walang sariling depensa. Sa panahon ng kaguluhan kung saan nagsisilitawan ang mga dayuhang lahi, madali silang matarget at mamatay. Pangalawa, ang Sacred Priest, tagapagligtas ng mga buhay, may kakayahang magpagaling, magpalakas, at kahit muling buhayin ang mga kakampi. Ngunit, napakahina nila sa labanan. Kailangan nilang palaging may kasamang tagapagtanggol. At para kay Zoe, hindi ito ang uri ng class na makatutulong sa mga pinapasan niyang responsibilidad. Ikatlo, ang Saint Knight. Isang klase na hindi natatangi sa iisang larangan, ngunit may balanseng kakayahan sa opensa, depensa, at buffs. Isa itong all-encompassing class, hindi pinakamalakas, ngunit hindi rin madaling pabagsakin. Habang pinagmamasdan ito ni Zoe, bigla niyang naalala. Ang banal na talento na ibinigay sa kanya ng anghel, isang ugnayan sa mismong liwanag. At dito niya napagtanto. Ang Saint Knight, ito ang klase na tunay na bagay para sa akin. Walang alinlangan. Walang pagdadalawang isip. Pinili ni Zoe ang Saint Knight. Sa isang iglap, naglaho ang natitirang dalawang logo. At tanging ang Saint Knight ang nanatiling nakatayo sa harap niya. Ang anyo nito ay tila isang espiritual na mandirigma, suot ang makinang na baluti ng liwanag, tangin ng malumartilyong sandata na sumisimbolo ng hustisya at sakripisyo. Tumindig ito ng matatag at nagsimulang bigkasan ang panunumpa sa harap ni Zoe. Tubob ang loob. Katapatan. Katapangan. Empatiya. Pananagutan. Lumikha ng kaluwalhatian. Itaguyod ang hustisya. Maging dahilan para sa buhay ng iba. Ito ang landas ng isang Saint Knight. Pagkatapos ng panunumpa, tumahimik ang espiritu. Tahimik ring nakatitig si Zoe, dama ang bigat at kahulugan ng mga salitang iyon. At sa hindi inaasahang sandali, mula sa kanyang likuran, sumabog ang isang gintong liwanag. Ang kanyang katawan ay binalot ng kapangyarihan. Ang dating itsura ni Zoe ay unti-unting nagbago. Isang liwanag na hugis baluti ang unti-unting bumalot sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, si Zoe ay nakasuot na ng full armor ng isang Saint Knight.